Si Baumashura. May isang demon na nagngangalang Baumashura na naging napakalakas na ninanakawan na niya ang mga demigods at hindi nila ito matalo. Kaya ang king ng heavenly planets na si Indra ay nagpunta sa Dwarka upang magreklamo kay Krishna tungkol kay Baumashura. Tinawag ni Krishna si Garuda, ang kanyang dakilang sasakyan, na ibon at sumakay sa likod nito patungo sa kabisera ng lungsod ni Baumashura. Ang lungsod ay napakalinaw at may 4 na matitibay na kuta na nagbabantay sa 4 na direksyon. Ito ay mahigit na makapangyarihan at napapalibutan ng pwersa ng militar sa lahat ng panig. Ang susunod na hangganan ay isang kanal na tubig na paligid sa lungsod at ito ay napapaligiran ng kuryente. Ang susunod na kutang depensa ay isang malagas na sangkap, anila. Pagkatapos nito ay may mga barbed wire na istruktura. Pagdating ni Krishna, winasak niya ang lahat ng kuta sa pamamagitan ng kanyang pamalo, club, at ang pwersa militar ay nagkawatak-watak sa pamamagitan ng walang tigil na pag-atake ng kanyang mga palaso. Sa pamamagitan ng kanyang kilalang Sudarsana Chakra, kanyang hinarap ang electrified na hangganan. Ang mga kanal na tubig at malagas na hangganan ay nawalan ng bisa at pinutol niya ang mga wire networks. Sa pamamagitan ng tunog ng kanyang sungay na kabibi, hindi lamang niya winasak ang puso ng mga mandirigmang demonyo, kundi pati na rin ang mga makina ng mandirigma. Gayon din ang mga pader sa paligid ng lungsod ay winasak ng kanyang walang makatatalong club o pamalo. Nang makita ni Baumashura na ang lahat ng kanyang mga sundalo, komandante at mandirigma ay napatay sa larangan ng digmaan ng mga armas ni Krishna, siya ay lubos na nagalit kay Lord. Pagkatapos ay lumabas siya sa lungsod, kasama ang isang malaking bilang na mga elepante, na lahat ay ipinanganak at pinalaki sa tabing dagat. Lahat sila ay parang mga lasing. Nang sila ay lumabas, nakita nila si Krishna sakay ni Garuda sa mataas na kalangitan. Agad na pinakawala ni Baumashura ang isang sandata na tinawag na sa Taghini na kanyang pumatay sa daan-daang mandirigma. Kaya nitong pumatay ng maraming mandirigma. At sa isang hampas lamang nito. Kasabay nito, ang lahat ng kanyang mga alalay ay nagpasabog din ng kani-kanilang mga sandata kay Krishna. Sinimulang salungatin ni Krishna ang lahat ng mga sandatang ito sa pamamagitan ng pagpapakawala
ng kanyang mga palasong may balahibo. Ang resulta ay ang lahat ng mga sundalo ay bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga braso, binti at ulo ay naputol mula sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga kabayo at elepante ay bumagsak din. Tinulungan ni Garuda si Krishna sa pamamagitan ng pag-atake sa mga kabayo at elepante, gamit ang kanyang mga pakpak at pagkalmot sa kanilang mga ulo, gamit ang kanyang matutulis na kuko at matalim na tuka. Ang mga elepante ay nakaramdam ng matinding sakit at ang ilan ay tumakbo palayo sa labanan. Si Baumasura lamang ang natitira sa labanan. Sa matinding galit, sinaktan niya si Garuda ng buong lakas. Ngunit ang mga hampas ay parang walang epekto kay Garuda. Sa kanyang huling pagtatangka, kinuha ni Baumasura ang kanyang trident at sinubukang hampasin si Krishna. Si Krishna, sa kanyang kahusayan, ay pinugutan ng ulo si Baumasura gamit ang kanyang matalim na Sadarsana Chakra. Ang kanyang ulo na pinalalamutian ng mga hikaw at helmet ay bumagsak sa larangan ng digmaan. Ang lahat ng kamag-anak ng demonyo ay nagsigawan sa pagkabigo at ang mga banal na tao ay nagsimulang purihin ang mga magigiting na gawain ni Krishna. Ang mga naninirahan sa heavenly planets, ang mga demigods, sa labis na tuwa ay nagpaulan ng mga bulaklak para kay Krishna. Haribol. Sundan pa natin ang mga susunod na kabanata sa Adventures ni Krishna.